Hello, hello. Hello, Pads. Magandang umaga, hapon at gabi, 'no, kung saan man kayo na-e-encounter. Ano bang Tagalog nung na-e-encounter? Ibang wika pa naman. Kung nasaan man kayo ngayon, 'yun. Alala ko last week bago pala tayo magsimula. Ay hindi, last week na-talk ako magmisa sa Filipino community, pre. Ta's Tagalog yung misa. Eh ako, after ng homily, tapos before ng recitation ng creed, gusto kong sinasabi yung as a response to the word of God, let us proclaim our faith. So, kalimutan ko paano itagalog. Tapos sabi ko, inalo ko yung Spanish tsaka yung English tsaka yung Tagalog kasi hindi ko makuha yung Tagalog. Anyways, saktong-sakto yan kasi ang ating topic today is about communication, no? Philosophy of communication. So, Yun. sino bang pag-uusapan natin, Russell, at ba't natin to pag-uusapan? Ayun. Well, una sa lahat, tong episode na to ay natatangi, special, dahil sa wakas, sa wakas, after 3 seasons, meron ng nag-send sa atin ng private message sa ating Facebook Messenger, si John Michael San Miguel. Hope avid listener natin ito si John Michael. Sabi niya dito, pare, good day po. Baka pwedeng pag-usapan si Jürgen Habermas at ang gawa niyang ideal speech situation. Salamat po. And salamat din Yun. sa iyo, John Michael. Malyana, hindi. Si John Michael San Miguel. Yung ating pag-uusapan ngayon ay usapang pilosopo, no? Usapang filosofiya. Napapanahon, no, sa mga, lalo na sa society natin, sa sobrang paglago lalo ng social media and even yung paglaganap ng ethics. Kaya ngayon, Pats, subukan natin, pag-usapan natin si Jürgen Habermas. Now, kung iniisip nyo agad na nosebleed, don't worry kasi totoo naman. Kasi una, nung nagturo si Father Gwen Barde, yung professor namin dito, hindi ko to naintindihan. No? Pero we'll try to break it down, who he was, ano nga ba yung ideal speech situation, bakit mahalaga ito sa democracy. Practically, si Habermas ay political philosopher, no? So, well, family, society, social media, nabanggit ko kanina, and even sa paglaganap o paglago ng artificial intelligence. No? So, huwag na natin patagalin pa, Pads. Ano ba ang natin? Muli, ito po si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Iyan. So, umpisa muna natin sa Sino ba si Habermas? Sino ba si Habermas, no? Well, first and foremost, disclaimer, no? So, nung ito ay ni-request ni John Michael, no? So, na-excite kami ni Russell. Siyempre, kailangan namin, ang una namin naisip is that humanap tayo ng expert, no? Kasi we do not feel expert enough to discuss about Habermas, no? Although we have read some of his works, no? Ako ang pinaka-nagustuhan ko yung dialogue nila ni Cardinal Ratzinger who became Benedict XVI. Pero anyways, dahil wala kami nahanap na expert, we did the best thing, and that is to study it ourselves. So, pagpasensyahan nyo na itong magiging episode na to, but we will do it faithfully, no? So, si Habermas, Jürgen Habermas, I think is one of the philosophers na buhay pa, kasi buhay pa siya, no? So si Habermas, he was born in 1929 sa Germany, sa Dusseldorf. Ibig sabihin, siya ngayon ay 96 years old na, no? Pero buhay pa siya. So bihira kang makakakita ng mga mga buhay pa talaga ng mga philosophers. So nung grade 6 si Enrile, kinder pa lang. Kinder pa lang si Habermas. Ganun ba yun? Mga ganun, no? So, itong si Jürgen, no?
Jürgen Habermas, he grew up under Nazi rule, no? So if you remember yung Second World War, no, the National Socialist Party of Germany, therefore nabuhay siya in a politically sensitive and chaotic time, no, World War II. And fun fact, well, I don't think, hindi ko alam kung fun fact niya ba to, no? He had a cleft palate as a kid. Ibig sabihin, ngongo siya. No, tama bang ano yun, Tagalog yun? Pero may ano siya, hindi siya makapagsalita ng maayos. Left palate yata is bingot, no? Bingot. Oo. Bingot siya. So, Hindi siya makapagsalita maayos. that cost him na hindi siya hindi siya I makapagsalita. think that is also the reason why he was so obsessed sa kanyang later career dun sa ethics of communication. Well, actually, that's true. Kung aaralin natin, especially sa mga makikinig na to na still mga students like us, ni Father Lennon, kung papansinin nyo yung mga thinkers ng bawat panahon, mga philosophers, theologians, the saints that we encountered, those who had written some things as their legacy, lingering legacy, it always speak a lot about the context or the society that they used to live in. Tulad niyan, yung favorite na philosopher ni Father Lennon, si Emmanuel Levinas, makikita nyo yung ethics niya, yung tinatawag niya ethics of the faith o yung phenomenological ethics ni Levinas. It speaks a lot about his experience, the same during the Nazi rule, no? How this developed him and how influenced the world because of this. Ganon din si Habermas. Upon seeing how chaotic the European society back then, no? With Germany at the center, it does not necessarily follow na if you take the command, if you are leading the command, if you have yung tinatawag natin, di ba, sa English, no, yung if you have the command of the room, it does not necessarily follow that you are communicating properly. So yeah, after the war, we all know what happened. After the World War II, he joined what we called, or what was called as, the Frankfurt School of Critical Theory. No? So, itong Frankfurt School, ano rin to, sumilang din dito ang iba't ibang mga sikat na, o kung hindi man sikat, kasi wala namang sikat na philosopher na ngayon, ano? I mean, sa philosophy field. No? Pero yung mga mahahalagang philosophers o thinkers na contributory o sangkot sa pag-shape ng kaisipan natin ngayon sa contemporary na panahon, sa panahong ito. And tulad ni Adorno, ni Horkheimer, ni Gadamer, I guess, kung nagpang-abot yata sila. Itong mga taong ito sila Ito yung mga bunga o produkto rather ng Frankfurt School of Critical Theory. Pero of course, unlike na ang tendency kasi ng mga philosophers back then, whenever they diagnose the society, and most of them would agree na everything seems to be kind of hopeless, Habermas was on the optimistic side. He believed rational, fair communication could help rebuild democracy after the very severely damaging totalitarianism led by Hitler and the other fascists of the time. And speaking of the Frankfurt School, no? So this philosophical movement, kung nasan sila, most famously sila Adorno, siya si Horkheimer. Ito yung mga tinatawag natin mga critical theorists, no? So their philosophy is a bit yung tendency niya ay Marxist, no? And the critique of society, no? Now, nagkaroon actually ito, lang din to, chismis, no? So si Habermas, no, he studied philosophy and sociology under Max Horkheimer and Theodor Adorno from 1956 to 1959 sa
University of Frankfurt am Main, no? So, I see. estudyante siya nila, but due to a rift, no, nagkaroon sila ng away, no, ni Horkheimer dun sa kanyang dissertation. Kasi parang si Horkheimer gusto niya ng mga revisions na parang hindi matanggap ni Habermas. And also, for Habermas, it seems na yung Frankfurt School, no, had become paralyzed na nga because of political skepticism tsaka yung kanilang disdain for the modern culture, no. Meanwhile, si Habermas, ayun nga, optimistic siya. He sees that there is hope in modern culture, especially in communication, no. So, imagine, no, someone who struggled to speak nung siya ay bata pa has now become one of the philosophers, no, who redefined how we should all talk to each other. At yan actually, dyan papasok yung tinatawag na ISS, no? Hindi yung International Space Station, kundi yung ideal speech situation ng ating kaibigang si Jürgen Habermas. Yes. Pero before that, Father, pwede ba tayong mag-segue lang ng konti? After you said it, yung tungkol sa Frankfurt School, meron lang akong maliit na reflection eh. And I think napapanahon sa atin. So, why not take this as a learning opportunity also sa ating mga nakikinig? Kung mapapansin ninyo, even in ancient philosophy, yun ang parang pattern natin lagi eh sa critical theory o sa pag-iisip, no. The more na marami na tayong nalalaman, the more na nag-grow na yung knowledge, tapos na i-establish yung knowledge, ang lagi niyang dulo ay skepticism. So halimbawa, before 1987, during martial law, grabe yung pag-uumapaw na desire to define, to constitute, to name, to claim yung freedom, 'di ba? And nung nakamtan na, so to speak, yung freedom, yung independence mula sa martial rule, no, sa Pilipinas, nalunod naman tayo sa democracy, no, for the next 40 years, no, I guess, no, 1987, so for the next 38 years, no. Ngayon mapapansin natin parang umuuwi tayo ulit sa skepticism eh, na hindi, wala ng pag-asa kasi ganito na yung sitwasyon, paid trolls na, ang dami ng trolls, nabibili na lahat, tapos walang nangyari, corruption pa rin, dito and on, political dynasties pa din, EDSA failed, may mga nagsasabing ganun. Ang punto ko lang dito, tama ba yun na observation o ano bang kuro-kuro mo dyan? Parang pansin ko kasi ganun eh, na una, wala. Then somebody will introduce something. Then it will create a dialogue. Then that dialogue, it will become a collective conversation. Then when everything and everyone has said their piece, somebody will begin to write. Then they will begin to postulate. Then i-enshrine na nila in the way. Kumbaga, i-institutionalize, i-formalize na nila yung thought. Then magiging dogma siya or part na siya ng society. Then kapag sobrang normalize na niya, we will begin now to see the loopholes o yung mga gaps nun, yung pitfalls. Then after nun, we will fall again to skepticism na at the end of the day, hindi pala ito yung solusyon sa problema natin. At the end of the day, ito rin pala yung problema. Parang ano lang, di ba? Parang jet ski. Na ito yung solusyon. Then we found out, nagjo-joke lang pala si Airpat. Parang ganon. Then ngayon, hindi, kawawa no. Di ba parang ganon, di ba? Parang we will fall again to skepticism. Ewan ko lang, kasi parang para siyang pattern. Ikaw ba? Before we proceed sa second segment natin. Actually, siya well, mamaya mas makikita natin. Pero fitted talaga siya dun sa, dito sa ideal speech situation nga ni
ni Habermas, no? Kasi it's all about this public discourse, no? How Okay. do we talk about things, well, especially political things, no? In the public sphere. Paano yung ating pagturing ba sa bawat members nung discourse, no? So, katulad nga ng sinasabi ni Russell kanina, sometimes ganun ang nangyayari, practically speaking, no? Na parang there is, well, a harmonious start, no, nung discourse na almost, hindi perfectly, pero almost na susunod itong ideal speech situation. Kasi remember, this is ideal, no? So, hindi ito yung reality, pero ideal ito. And then, later on, papasok yung mga power dynamics na makikita rin natin mamaya dun sa mga critics sa ISS ni Habermas, no? So, mga power dynamics until such time na we have what? Historical revisionism, we have appeal to authority, no? Hindi, kasi sinabi ni tatay, tapos na. So, you have these power dynamics na nag-echepuera dun sa pwedeng sanang maging fruitful effect ng ideal speech situation. Na makikita natin ngayon, what is ideal speech Yeah. situation, and then later on we will be discussing about the critics, no? So, Okay, sige. So ano nga ba yung ISS? Para kay Habermas, whenever we talk, no, we're actually making 3 invisible promises. So, ulitin ko yan. Pag tayo nakikipag-usap o nagsasalita, meron tayong ginagawang 3 hindi natin nakikita o invisible na pangako. No? Promises yan. Una, katotohanan, truth. Kung ano sinasabi ko, totoo talaga yon. Totoo at tama siya. So what I say is factually correct. Fact siya at correct siya. No? Kaya 'di ba sa epistemology, yung theory of knowledge, ano ba yung knowledge, 'di ba? It's JTB, justified true belief. No? So ano yung next? So una, you have truth. What I say is factually correct. Number 2 is rightness. What I say is just and fair. Makatarungan. So meron siyang hint ngayon ng morality. So every time na ikaw yung nasa speaking mode, you are claiming your moral ascendancy. Na parang, okay, I'm saying this, especially if mamaya i-discuss si Father Leno kasi mamaya meron kasing conditions din. Pero ito yun, no? Kapag sinabi mo, may truth ka, may rightness ka, pangatlo, sincerity. No? Na what you say what you mean what you say. Hindi ka nanlilin lang, hindi ka nanloloko. Mind you, ang mga Germans, German philosophy, malaki ang issue nila sa truth. No? Kumbaga, hindi dahil how to illustrate it better. At least ang reference natin concise and very sila eh. Very, yun talaga sakto. Kaya nga lahat ng bagay nilagyan nila ng word eh. Oo. Kasi kung sila sa truth grabe yung penchant nila sa truth. Kasi tulad yan si Immanuel Kant, one of the greatest German philosophers of all time. Yung sa kanyang categorical imperative, yun yung ginamit niyang yun ang ginamit niyang maxim na ang lying, ang pagsisinungaling, morally, categorically immoral siya. Kasi sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon kasi every human being with rationality has a commitment to the truth. Parang ganun na parang universal maxim siya na kasi kung wala kang regard for truth, wala kang humanity, parang ganun yung dating So ayan, truth, rightness, sincerity. Sinasabi ko ay totoo at tama. Ang sinasabi ko ay makatarungan o wasto. At sinasabi ko ay kung ano yung talagang gusto kong sabihin. No? Hindi ako nanloloko. Sige. Pero
kailangan kasi para magkaroon ng fairness talaga o katarungan 'no, yung katarungan kasi mas maintindihan niya ng Bisaya kasi tarong, eh, yung tarong 'pag tarong Tarong, yeah. ayos, 'di ba? Ah, para magkaroon ng matarong o maayos na diskusyon o diskurso merong kondisyon si Habermas. Sige Pads. So, para yun nga, so that the discussion will truly be fair, no? Aside from this, yung tatlo nga na nabanggit ni Russell na implicit promises na ginagawa mo kapag ka nagsasalita ka sa isang discourse. No? So ito na papasok yung rules, kumbaga, nung ideal speech situation. No? So before I explain it ng mas madali, babasahin ko muna sa inyo yung text na as it was written. No? So, eto. Members of the public sphere must adhere to certain rules for an ideal speech situation to occur. They are: number one, every subject with a competence to speak and act is allowed to take part in a discourse. Number two, A, everyone is allowed to question any assertion whatever. Number two, B, everyone is allowed to introduce any assertion whatever into the discourse. Number two, C, everyone is allowed to express their attitudes, desires, and needs without any hesitation. And number three, no speaker may be prevented by internal or external coercion from exercising his rights or her rights as laid down in numbers 1 and 2. No? So, if papasimplihin natin yan, we can glean four rules. No? First is inclusivity. Lahat ng affected, lahat ng apektado nung tema, ng topic na pinag-uusapan, may boses, pwedeng magsalita, no? They can say what they think of it, no? Number two, there should be equality of those voices, no? So walang hierarchy na porke ako pari ako, so mas importante yung boses ko, no? Lahat pantay-pantay and everyone can give their own side, no? Yung their own opinion, they can raise their own suggestions, assertions, no? They can express their attitudes nga, desires, and needs without any hesitation. No? So, inclusivity, equality. The third thing is truthfulness, no? Na ano rin to it's a matter of good faith din sa mismong speaker, no? Na I am saying this because I really do believe na ito yung totoo, na ito yung tama, no? So walang effect, walang manggagaling sa labas like fake news or ulterior motives, no? And then number 4 is the freedom from coercion, no? So walang takutan, walang bayaran, walang bayaran. Naalala ko tuloy yung pamangkin ko nung one time. Ano pa lang yun, grade 1, 2. No? So sabi niya sa akin, Tito, dapat president ako eh. Class president ako. O sabi ko, ano nangyari? Sabi niya na boto lang daw siya na parang auditor, ganyan. Sabi ko, ano nangyari? Kasi yung class president namin, nangako siya ng 20 pesos dun sa mga classmate namin. Sabi ko, grabe naman yan, bata pa lang kayo, natututo na kayo. So, going back here, so walang ganung version, no? Walang May future yun. may future yung class president nila, exact. So, going back again, the rules for an ideal speech situation is inclusivity, equality, truthfulness, and freedom from coercion. So meaning, the genuinely best argument wins. Bakit ko sinabi? Ba't nilagyan ko ng genuinely? As you can observe sa social media, ang daming mga compelling na argumentations eh. Pero yung best argument talaga is kapag itong
condition si Habermas na meet, no? Wala tayong ini-exclude, no? Na boses. At yun nga ang napakaganda nung ni Father. Yung illustration niya doon, no? Equality, truthfulness, and freedom from coercion. Kasi kung makikita mo, yung sangkap na ito, itong apat na to, ito talaga yung na-violate sa bawat action na ang tendency para ito napapansin ko, no? Regardless, no, tayo naman kaya natin maging objective salamat sa philosophical foundations natin. Pero regardless ng political leaning ng isang tao, kung siya ay panig dun sa halimbawa sa present administrasyon, sa Marcos administration, or sa former administration na Duterte administration, or dun sila sa Aquino, sa Liberal Party, or kay Leni Robredo. Regardless dyan, ang laging tendency natin, kung titingnan natin objectively yung mga bagay-bagay, kapag may agenda, pag may hidden agenda, ang isang outlet ng media o personalidad o grupo, may tendency na hindi ito to promote or uphold the truth but rather to control the truth. At magkaiba yun. Kaya dito, the best argument wins, hindi yung pinakamayaman, hindi yung pinakasikat ngayon, hindi yung pinaka nakakatakot, hindi yung pinaka malakas, at lalong hindi yung pinakamaingay. But rather, kung sino yung may kakayahan na optimally ma-meet niya yung apat na kondisyon para sa isang tunay na makabuluhang diskusyon. So, ano bang better way para mas mapalalim natin itong usapang ito? Siyempre, lagyan natin ng practical example. Sige, Pads, may naiisip ko ba dyan na paano ba natin yun? Sige, so let's make it concrete, no? So for example, siguro imagine natin, no, although ito, ewan ko kung nangyayari ba to hindi, pero kuwari barangay meeting, no? So patawag si captain, no? Ang issue is magpapagawa ba tayo ng health center dito sa isang lupa na to, for example, no, na pag-aari ng gobyerno. Pero kuwari yung lupa na yun ngayon ay public market. So ngayon may dalawa ka doong stakeholders, di ba ang tawag sa legally speaking or technically speaking, no? So tawagin mo yung mga nasa health sector, yung mga nanay, for example, mga kung kailangan mong doktor, for example. And then, kailangan mo rin tawagin ngayon yung mga customers, yung mga nagtitinda dun sa public market, nagigibayin para dun sa health center, no? So, ngayon, kung doon sa meeting na yun, si Kapitan lang ang nagsasalita at lahat kayo ay tumatangulang, hindi yun ISS, hindi yun ideal speech situation, no? Kasi walang equality, no? Wala ring inclusivity. Kasi isa lang nanggagaling lang sa taas Kaya nga rin, pansinin nyo, di ba yung mga teachers, lagi silang depende sa teacher, pero at least sa experience ko na, magsalita naman kayo, no? Hindi yung puro ako lang, no? So, the ideal speech situation there is that everyone can ask, everyone can challenge, and reason, no? Kakaroon nyo ng debate between the stakeholders, the mothers, seniors, tricycle drivers, for example, no? Ito ay mas closer doon sa idea ni Habermas ng ideal speech situation, no? So, dugtungan ko na itong barangay. Go. Nung nasa legislative liaison ako, na work, doon mo talaga makikita na yung tawag mo dyan, yung apparent na elitismo pagdating sa lawmaking, no? Sa politika. Kasi, well, alam niyo naman, kapag legislative liaison, ibig sabihin, tayo ay
nakikibahagi dun sa pag-aaral, sa paghahanda, at sa pagsulong ng mga batas para sa interes ng bayan, ng nakararami. Hindi lang ng isang departamento, hindi lang ng administrasyon. At ako, yun ang pinaniniwalaan ko. Pasalamat naman ako kasi nasa DOST ako. So, walang ibang agenda kundi yung welfare ng tao. Nabanggit ko lang to kasi may tinatawag na legislative rounds eh. So, yung rounds na yon, pupunta ka sa either house ng Kongreso ng Pilipinas, so either sa House of Representatives o sa Senado. Then, kung may pagkakataon ka, makausap mo yung pwedeng makausap sa opisina ng isang mambabatas at doon mo ipaliwanag o i-follow up yung isang bill na sa tingin mo ay kinakailangan talaga ng bayan para maipasa. Anyway, kaya ko lang nabanggit kasi yung sinabi ni Father Lennon, ano ba yung ideal speech situation? Yun ay yung wala kang takot na ipahayag yung nararamdaman mo sa tamang paraan, sa tamang lugar, sa tamang sitwasyon, kasama ang mga tamang tao. No? Kaya nga talaga siya ideal. Why? Apparently lang naman. Kasi ako mahirap lang naman ako eh. Pero mas karamihan sa mga mahihirap nating mga kababayan, hindi sila pwedeng pumasok sa Kongreso. So makikita mo, napakahaba ng pila ng mga taong nais humingi ng tulong doon sa labas ng Senado at sa labas ng House of Representatives. Sa haba ng pila, makikita mo sa mga poste ng gwardiya, mga guardhouse doon, meron ng mga number. May number ng party list, may email ng kongresistang ito na namimigay ng guarantee letter, namimigay ng ganitong klase ng ayuda, etc. So, ite-text mo yun, tapos bibigyan ka ng parang tawag dyan, sasagutan mo na form, if you fill out mo through text, lalo halimbawa kung medical. No? Ano pang fascinating dito, Pads? Ito talaga real life eh. Parang real life, no? At least tamang usapan eh. Tama talagang usapan. Mas madali yung burial kaysa sa medical. Oh. May fixed Ayuda. rate. May fixed rate yung ayuda. Parang taxi. May fixed rate. Parang taxi. So kapag namatayan ka, mas mabilis mo makukuha yung ayuda mo. Tapos, hindi ko alam kung paano yung matrix nila kapag may sakit o kailangan ng tulong pinansyal sa medical na pangangailangan. Pero makikita mo yung pagtsatsaga ng mga kababayan natin na walang ibang maaasahan. Pupunta sila doon. Samantala, yung mga stakeholders na iba. Kasi stakeholders sila eh. Yun yung unique dito eh. Kasi yung mga major na stakeholders actually yung mahihirap. Yung walang ibang maaasahan kundi ang pagtulong, pag-alalay, pag-agapay ng gobyerno hanggang makatayo sila sa sariling pa. Although it's another topic for another episode kung hanggang kailan ba tayo makakatayo sa sarili natin pa. Kasi may mga tao na gusto nila dependent sila habang buhay. Anyway, other stakeholders, they can freely roam around the grounds, no? Saan lang magsisimula? Basta maganda ka lang manamit. Basta may ma-name drop ka lang. Pasok ka na. Nakakalungkot lang kasi tulad niya kami, nakakapasok kami. Pero nakakapasok ba talaga kami sa diskusyon? Not really. Pag naglalabi ka tapos buo na yung isip ng legislative officer, wala, makikinig ka lang kasi wala eh. Yun lang gusto nila. So, they will have lots of demands,
then of course the credit will go to them, no? Pero the point there is you cannot ask, you cannot challenge, you cannot reason, no? It seems to be that you're always at the mercy of these people. No? Pero ang tawag nga sa kanila lingkod bayan na parang ano lang, napaka-ironic, no? Wala lang, yun naman ang ano ko doon, yun ang aking experience na posible ba magka-ideal speech situation sa lehislatura na may tendency maging dismissive na ngayon? Na basta hindi ka kaalyado o hindi ka kalinya ng kanilang pag-iisip, wala ka na. Either komunista ka o galit ka sa gobyerno o mangmang ka, parang gano'n tingin sa'yo. So, ikaw, ano pa Pads? Baka meron ka pa diyang halimbawa. Practical examples. Another siguro na medyo mas simple naman. For example, sa pamilya, no? Sa if you remember, kuwari paglalabas, no? Tapos ang usapan, saan tayo kakain, no? For example. O kaya babakasyon, saan tayo magbabakasyon, no? Sa family. Usually, traditionally, ang de-decide nun, parents, no? Pero kapag sinunod natin yung ISS style nga kumbaga ni Habermas. So hindi lang parents, supposedly everyone should speak, no? Kahit yung bunso pa pwedeng makapagbigay ng kanyang opinion, no? So kung ang best argument ay kumbaga kumare dun sa vacation, no? So doon tayo kasi libre yung matutuluyan natin doon. So, that wins. Hindi yung ang best argument mo ay hindi kasi yun yung sinabi ni Papa, yung sinabi ni Mama, no? So, yan, isang magandang simple na example nung ISS, no? And ngayon, siguro yung online. Kasi Yeah, magandang practically, yan. yan na talaga ang buhay natin eh. Well, for just a minute, join us. Imagine natin, yung Facebook walang trolls. Yung inbox mo walang spam messages ng mga online gambling o o mga scammer. Walang fake news. No, so yung mga tao, they adhere to it na parang commitment nila. Imagine nyo lang, try to imagine for at least one minute. Walang cancel culture. Hindi dahil walang nagkakamali o walang masama, but rather lahat ng tao o lahat ng Pilipino, they analyze first before reacting. And they know not to react kapag hindi kailangan mag-react. So, try to imagine. Well, some of you will say, mas bata sa atin, boring naman nun kasi that's what makes it more interesting and nagbibigay ng spice. Yeah, pero kapag nasobra ka ng spice, talagang mabibilao ka nga din. So, just try to imagine if Filipinos, listen to each other. We give reasons. We don't respond sarcastically. We don't insult. We don't resort to, alam mo yun, yung mga mababang uri ng panlalait, ng pangalipos na sakap. But rather, we listen and respond to respectfully. Sounds impossible diba? Pero yun yung ideal na iniimbitahan tayo ni Habermas. Again, 'di ba nakita nyo, sabi nga ni Father Leno, yung situation niya na sinasabi na nga ng society na a person like you cannot speak right. So, hanggang dyan ka lang. Pero ano yung monumental na in-offer niya sa mundo? Communication na healthy. 'Di ba? So, I think it speaks a lot, no? And his message still remains true to this day. Lalo ngayon sa tinatawag nating public sphere. Ano ba yung public sphere? Pads, ano ba ang public sphere? Yung definition natin na mas maintindihan ng mga listeners natin.
Well, ang idea is that ito yung tinatawag ni Habermas na kung saan nangyayari yung diskurso, no? Kung saan nangyayari yung, supposedly, dapat mangyari yung ideal speech situation. No? So it's in the public sphere. No? Itong idea na to ng public sphere ay kinuha to ni Habermas dun sa idea ng mga cafes at nung 18th century, mga newspapers din where people gather and they voice out their own opinion, especially on politics. They debate politics publicly without the censure of either the government, the church, no? So lively discussions, no? Actually nga philosophy, especially French philosophy and German philosophy of the 19th and 18th centuries. Diyan yun mas nagano sa mga coffee shops, no? So pero sabi nga niya ni Habermas, no? So nowadays, itong public sphere na to, nagsimula siya dun sa mga cafes. Now, it's actually in a way under attack, no? In the time of Habermas, so early 21st century, so the media, no, you have the traditional media, but now we have the social media, no. Media don't encourage rational debate, no. They encourage spectacle, no. For example, sa social media, no, we are more likely to engage on a clickbaity title. O kaya kunwari may nag-away dahil sa humba, no? So mas gusto nating mag-comment doon kaysa mag-comment tayo for example sa mga kapalpakan ng flood control budget for example, no? Kasi mas ano tayo, nandun na tayo sa ano eh, may meme culture, may meme quality na hinahanap, no? So viral memes instead of reason dialogue, no? Actually, ito para sa this is another topic pero para sa akin whether you like him or not, one of the best strategies ni Donald Trump, kaya rin siya nanalo. Kasi napaka niya, mimetic, ang dali niyang i-meme. At siya mismo gumagawa siya ng sarili niyang mga meme. I mean, for example, no, if you remember yung mga tariffs, yung picture siya may ganyan na tariffs. It's very memeable. No? So, ang ano natin ngayon, yung utak natin wired ng social media na gusto natin yung ganun, yung may excite yung ating either magagalit ka o matatawa ka o matutuwa ka, no? Habermas calls this the refeudalization of public discourse. Kapag sinabi nating feudal, no, feud, no, we are going back sa medieval times, sa Middle Ages, wherein ang mga lupa, no, ay pinagmamay-arian, no, tama ba? Pinagmamay-ari at pinamumunuan ng mga lords, no. Tapos yung mga lords meron silang overlord. No? So kapag sinabi nating refeudalization, in a way, para tayong tumatandang paurong kasi Yung ang gusto nga kapag feudal system kasi, kung ano yung ranggo mo, kung ano yung class mo, dun ka lang. Hindi ka gagalaw dun unless may external force na tutulong sa'yo. So kung alipin ka, nakapangasawa ka ng freeman, o nakapangasawa ka ng noble, pwede kang maging noble. Pero pwede rin the other way around. Yung noble, pwede siya maging alipin. The bottom line there is, binabalik na naman natin sa makapangyarihan, sa malakas, sa may pera, sa may impluensya, yung kakayahan na i-facilitate yung diskurso. Tulad nga nito yung kinakwento kanina ni Father Lennon, yung cafe, yung plaza, yung dyaryo noon na pwede kang mag-criticize. Yun yung intention nito eh. Hindi para maghasik ng gulo pero kundi mag-imbita sa lahat na mag-isip. No? Kaya ang problema kapag na-refeudalize, yung problem natin sa refeudalization, so to speak, na sinasabi ni Habermas, kapag tayo ay meron naman tinuring na tatay
O sa iba tinuturing na nilang poon o kaya hari na nila ang isang tao o appointed son na siya ng Diyos. Ang tendency dito, malaya na naman nating binibigay yung kalayaan nating magsalita para sa ating mga sarili. At ginagamit natin yung sarili nating utak, kakayahan, pagod, dila at cellphones, plataporma natin sa social media bilang anong tawag diyan, mouthpiece o parot ng mga ito. Pero itong mga 'to hindi tayo iniisip, 'no? Wala silang pake sa atin, may mga sarili silang problema at tayo din meron. Pero bakit tayo, sobra tayong engrossed o sobra tayong interesado sa kanilang iniisip at nadarama, samantalang tayo hindi nila naiisip. The point here is, hindi tayo nagkukulang sa information. Ang problema nga natin, hyper na, sa sobrang dami na ng information. Dati, ang issue natin sa information, madami. Paano natin i-ma-manage? 'Di ba? Hanggang ngayon yun naman problema actually. Yun naman talaga kasi napaka-vast na, In 1 second kung malakas ang internet mo, isang click mo lang, ang dami ng i-o-offer sa'yo. Iba't ibang pananaw. So halimbawa, parang naalala ko 'to yung kuwento ng Kuya Apong namin, yung animator namin sa Knights of the Altar. Isang araw daw, yung isang tao, isang teacher, sinulat niya lang sa blackboard yung salitang bato. Bato. And habang habang sa paglipas ng oras may mga dumadaang iba't ibang klase ng propesyon o trabaho, 'no. So nung may dumaan na science teacher, nung nabasa niya bato, ang pumasok sa isip niya types of rocks, igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, 'no. Ta's may dumaan pare, si Saint Peter 'yan, bato, 'di ba? From this rock, 'no. May dumaang adik, alam niya rin yung bato. May dumaang pulis, alam niya rin na iba rin yung bato. So, ano yung point natin dito? Ang daming point of view na i-o-offer sa'yo ang information lalo na sa internet. Kaya ang kailangan natin yung skill, paano siya i-ma-manage. Na kapag ganito ang usapan, ay ang response dito ay hindi mapikon. Ang response dito ay ganito, 'no? At the same time, ang isa pa dito na puwede nating makita, 'no, ang problema na natin ngayon ay hindi lang paano i-ma-manage yung impormasyon, pero paano siya titingnan kung tama ba siya o mali. Kaya sinasabi ko kanina, paano kung walang misinformation, walang fake news, walang disinformation, 'di ba? Ang kailangan lang natin ay yung skill to manage. Pero dahil may ganito ng problema, patunay nga ito na hindi tayo nagkukulang sa impormasyon. Ang kulang sa atin and the way we can learn from Habermas, kulang na tayo ngayon dahil nga na-feudalize. So ibig sabihin, kung ibabalik nga natin sa konsepto ng feudal system, yung dati lumawak na ulit yung mga spaces para sa public sphere, sa maayos at healthy na diskurso, binalik na naman natin sa makapangyarihan. Kaya ang kulang sa atin, actual spaces kung saan tayo mag-uusap, 'no? Yung debate na kasi ang tendency natin 'pag sinasabi natin debate, political lang o religious, hindi. Kahit sa mga pinakasimpleng bagay nagdedebate tayo. Pero ang problema, wala na tayong spaces. Bakit? Kasi may ugali na tayo na dismissive na kapag magkasalungat tayo at sinabi ko sa'yo salungat ako sa pinaniniwalaan mo, sasabihin mo na-offend mo ako. So ayaw mo na. Kasi na-offend ka na. Pero ang sinasabi ni Habermas, if we really want communication to work, we should risk. We should risk offending just for us to arrive actually to the truth. No? Regardless of your political or religious feelings or preferences. No? Actually, kaya nga rin because of this, Habermas talks about yung tinatawag niya na
communicative rationality, no? So it is reason rooted in empathy and fairness, no? Hindi manipulation. Isa sa mga interesting na, well, I would like to say na development sa study sa public service, no? Public service management. In public service, ang core value na tinuturo na ngayon sa mga civil servants, empathy. Especially when we are talking so much about policy, infrastructure, programs, project management. Dati, ang tendency natin, flexing. Flexing ng political power. Flexing ng influences. Na, galing ako sa UP. Dati ako seminarista. Pari ako. So, dapat ito yung aking gagawin. Then, dahil ganito ako, ito dapat ang aking legacy. No? Pero hindi. Ngayon, iba na. Ang public service should be rooted in empathy. No? Nire-relate ko dito. Bakit? Yung communicative na rationality na sinasabi ni Father Lennon, no, according to Habermas, hindi siya about flexing ng political power. Hindi siya hindi siya flexing, but rather how to yield political power properly. And without empathy, walang genuine na public service. And this is true. Kasi kung walang empathy, lalo tayo, kung wala tayong, concrete ito. Medyo, maski ako nagulat ako sa sarili ko nito share ko lang dito sa tamang usapan. So, kahapon may klase ako sa Gender and Society. Then napapansin ko, medyo unruly na yung iba, no? Yung ibang estudyante. Then I was illustrating kasi yung topic ko nga ay gender and education. So I was giving illustrations. No? Sabi ko, what is education really? Kasi it appears to me, kahit ako, sabi ko, guilty ako dito na bakit yung mga edukadong tao, sila yung nanloloko ng kapwa? Bakit yung mga edukadong tao, sila yung nakikita mong nangungurakot? Bakit yung mga edukadong tao, sila yung nang-aapi? Kasi, nung mga bata tayo, tinuturuan tayo sabi, dapat tayo ay maging edukado para maging maayos tayo, may values tayo. Para madali tayong kausap, maayos tayong kausap. Pero bakit yung mga edukado, sila yung hindi maayos kausap? At yung mga apparently walang pinag-aralan o inabot ay grade 6 lang o hindi nakapagtapos ng elementarya, alam nila magbalik ng sukli, alam nilang magmano, alam nilang sumunod sa batas trapiko, at hindi sila nakatapos. Wala silang Juris Doctor, wala silang Masters, wala silang Bachelor's degree. Pero wala silang kaso. Diba? Nagbiro pa nga senador. Bakit daw yung mga nakukulong, yun na nagiging senador? Hindi ko alam kung ano yung point ng biro niya, pero hindi ba dahil bumababa yung ating yung pagpapahalaga natin sa rationality, for example. Bakit ko ito nabanggit? Sabi ko sa kanila, kung sa tingin ninyo ang sukatan ng edukasyon ay kung gaano kayo kalaya na mambastos ng kapwa nyo estudyante o teacher dahil sasabihin nyo sinasahuran nyo naman, o maging mababa ang tingin nyo sa mga driver o magsasaka dahil wala silang aral, hindi yun edukasyon. What if mabaliktad ang sitwasyon, sabi ko, yung normal sa inyo ngayon, tulad niyan, normal sa inyo na meron kayong gadget, meron kayong magandang kasuotan, kumpleto kayo ng gamit, meron kayong bag, meron kayong sapatos. Normal sa inyo yan. Pero yung normal sa inyo, pangarap ng ibang bata. Kasi sa Malungon, Sarangani ako, sa Glan, sa South Cotabato, sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa mga parting yan ng Mindanao, o sa ilang parte nga ng Luzon kung tutuusin, kailangan nakatsinelas. Kasi tatawid sila ng ilog. Wala silang cellphone. Wala nga silang notebook. Minsan, isa lang notebook, pinaglumaan pa ng ate o kuya nila. Pero nag-aaral rin sila at edukado rin sila. So, anong edukasyon? Sabi ko sa kanila. So, ganun din dito.
kung wala tayong empathy, wala kung wala tayong sensitivity sa kapwa Pilipino, sa kapwa-tao, wala, manipulation lang ang lahat. Ang sabi nga ni Father Len. Kaya dito, tulad yan sa barangay o kaya sa mayor, mayor sa isang siyudad, no? O sa bansa na parang, hindi makinig kayo sa'kin kasi ako ang pinuno." Hindi, Kasi ang kaya nga sinasabi ni Habermas, ang communication is human. So too does rationality. So too is rationality. Mag-communicate, it's a human thing to do. No? Gutom ako, gusto ko nito, inaantok ako, masaya ako. Pero to be rational, it's another human thing, it's another level. So, ano yung pwede nating makuha kay Habermas na hanggang ngayon napapanahon? Madali lang sabihin kung ano nararamdaman o iniisip mo. Pero kung applyan mo siya ng rationality, at yung rationality dito hindi lang yung parang logic, no? But yung empathy, yung konsiderasyon mo sa kapwa, yung konsiderasyon mo sa bansa, no? Bakit tulad niyan, sa isang klase ko naman, yun din ang ginamit ko example. Privilege na magkaroon ka ng sasakyan, lalo na ng motor. Pero duty natin sumunod sa batas trapiko. Pero dahil quote and quote magaling tayo, bakit hindi tayo makapaghintay sa wastong trapiko? Gusto natin sumisingit tayo lagi. As if naman na kapag nanguna ka o nangungos ka ng kapwa mo, as if namang isang oras yung masisave mo sa pagdadrive. Hindi rin. Magpapangabot pa rin kayo sa susunod na stoplight. So, 'di ba, parang ang tendency natin kahit sa normal, no, yung unruly, yung tawag nga dito ngayon pads na kamote. Yung kamote driver, tinatawag na kamote pero deep inside pinapapurihan sila ng mga tao dahil madiskarte sila kaysa dun sa mga sumusunod sa trapiko. Mabagal. Kasi nasunod sila, Hindi sila, mahina sila. Wala silang diskarte. So parang merong yun din yung disalign sa yung hindi align dun sa kuha natin. Anyway, parang nag-digress ako pero ang gusto ko lang sabihin, empathy. Empathy especially sa panahon na madali nang ma-hijack ang communications. No? Especially madali nang ma-manipulate ang information. No? Madaling mapagtakpan. Meron kapag mahirap, no? And ito nga natatawa din ako, last na sa part na dahil empathy. Sabi ko, sa gender and society class ko, every time na critical na yung approach namin, kasi nga critical, descriptive, and normative kami pads Pero every time na papunta na sa critical, laging nagiging issue namin, all this time pala, ang gender theory, dahil nga siya ay intersectionality, no? So, hindi pwedeng mag-discuss ka ng gender as if yun lang yung problema sa society, but rather, hindi mo yan pwedeng i-discuss na hindi mo natatouch yung race, class, age, and ability or disability. No? Pero sabi ko, sa Pilipinas, hindi natin maintindihan ang intersectionality. Why? Kasi isa lang yung talagang root cause ng ating problem. Class struggle. Bakit? Kasi kung ang gender, problema siya sa mahirap. Kasi kung mayaman yan, regardless yan, kung lalaki yan, babae, o LGBT, kung mayaman yan, may sarili siyang puwang sa lipunan. No? Pero paano yung mahirap? Tulad niyan, kung ang isang tao na gumagamit ng illegal na droga ay mahirap, pwede na siyang mawalan ng buhay o kalayaan. Pero kung ikaw, kung ang isang tao na mahirap ay hinihinalang gumamit ng illegal na droga, maaari siyang mawalan ng buhay o kalayaan. Mawalan ng buhay, pwede siyang mapatay, o Ano pag staff ka ng senador? pero kung staff ka ng senador, meron kang bakasyon at meron ka pang plataporma para ipaliwanag ang sarili mo at sabihin na, oops, the damage has been done kaya kailangan ko na mag-resign dahil naapektuhan ng mental health ko. 'Di ba?
So, ano yung ano yung ano, ano yung messaging sa atin? Ito yung sinasabi ni Habermas na, sige, dahil kung patuloy tayong magkokompromiso at ibabalik natin sa mga feudal lords yung public sphere, ito yung mangyayari. Tayo, yung normal na tao, wala tayong plataporma, wala tayong boses, kasi umaasa na naman tayo na yung pinagkakatiwalaan natin, yun ang boboses sa atin. Pero sige, tingnan natin ngayon, yung mga pinagkakatiwalaan natin, marami sa atin, yung majority sa atin, yung pinagkakatiwalaan nating boses, ano yung laging sinasabi? Wala naman, wala kang maririnig tungkol sa sahod, wala kang maririnig tungkol sa kabuhayan, wala kang maririnig tungkol sa kalusugan. Ano maririnig niyo? Pamumulitika, pinopolitika ako, pini-persecute ako, mamatay na kayong lahat. 'Di ba parang anong anong klaseng ano, 'di ba? And yet, 'di ba, tumataya pa rin tayo. Pero 'yun, ang dami ko na sinabi pero I hope I was making sense. Yeah. Anyways, coming from that, no, punta na tayo dun sa ano, sa mga critics, no. So, Yes. medyo siguro nakita niyo na rin naman kanina na nakapag-voice out na rin naman kami ni Russell ng ilang critics dun sa idea nga na 'to, na ideal speech situation ni Habermas, no. Again, because this is ideal, no? In practicality, it's a different thing in reality, no? So, let's start. Dahil si Sir Russell ang nagtuturo ng gender and society. Ano ang unang Sir? Critique from there? Well, a paper on gender and normative biases in Habermas points out, even in supposedly equal discussions, women are often silenced or dismissed. So, Habermas assumes equality pero hindi automatic yun. No? Pero ito, mas may concrete ako dito. Kahapon din to sa klase ko. Oh, yeah. So, dahil nga gender and education, ito, I mean, especially sa mga sa mga listeners namin na medyo sensitive about this, please bear with me. I invite you to join me in this reflection. Ang tendency kasi dahil may reporting yung mga klase ng yung mga estudyante ko, ang hina-highlight nila, ang healthy daw, ang argument nila, ang healthy na educational system or school environment ay yung inclusive in the sense na to the point na very welcoming of all kinds of gender orientation or preference, gender identity, so to speak, na they even allow cross-dressing, no? I did not react, obviously, sa during the reporting. Pero when it was my time to deliver the lecture, I just posed them this important question. Ano ba yung talagang genuine na approach when it comes to integrating gender theory sa education? Kasi if we will all stop sa cross-dressing, we are not actually winning any cause, not for the LGBT students, not for women, not for children. Why? Because it's superficial. The inclusivity that we are fighting for is the freedom towards self-determination. Yung papasok ka sa klase, regardless kung ano yung suot mo, kung sino ka, pero yung papasok ka sa klase, despite na bound ka ng specific rules o strictness ng codes, no? Pero hindi ka nakayuko, hindi ka takot, hindi ka anxious na may aatake sa'yo, hindi ka anxious na may biglang sisigaw sa'yo. Na when you recite, yung opinion mo ay hindi mababa o hindi mababaw, but rather kapantay siya ng opinion ng iba mong kaklase, na iba yung gender. That's inclusivity. So if we all stop doon sa superficiality tulad ng cross-dressing, I think we are missing the point. And we might actually being ano ba tawag dyan? Baka we are not starting a dialogue.
'Di ba? So sabi ko, yun yung sinasabi ko doon kanina, kahapon rather. So sabi ko, don't get me wrong, kako. There are schools who allow it. I have no problem with that. There are schools who don't allow it. I have no problem with that. In fact, sabi ko, let's use Catholic schools for example. Ako personally, this is my personal opinion. And then dito din, sana. Don't quote me on this. Pero ito ang personal ko opinion. Kung halimbawa, LGBT student ka at sinabi sa'yo ng isang school o entity, harap-harapan sa'yo, na hindi ako naniniwala sa pinaniniwalaan, better yon kesa kesa may mga paplastikin ka ng ibang institution, sabihin, okay lang yan, sige lang, pero hindi ka naman talaga sinusuportahan. Lip service lang. Mas damaging yun. Kasi bakit? Yung nagsasabi sa'yo na hindi, o no, o tumataliwas sa'yo, at least alam mo kung saan sila nakatayo. Kailangan mo lang aralin kung ano yung stance nila. Then how you can dialogue with them. Kasi surely, kung kaya nila magsabi ng no, they can also say yes to a certain point. Pero yung nagsasabi sa'yo, yes, 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 sasabihin lang nila yun para tumigil ka lang. At doon patay na ang diskurso, patay ang dialogue. And yun, applicable yun dito. Ang tendency ng iba, kaya nga sinasabi na condition ni Habermas ay sincerity. Kasi yung iba, false yung sincerity. They just don't want too much conversation or too much discussion. That's why they seem to be agreeing. Pero at the end of the day, kapag talagang pitpitan na ng paniniwala o prinsipyo, makikita mo hindi talaga sila nakikibahagi, di ba? Ikaw, ano pang sa'yo, Pads? Another critique of Habermas is, well, in a way kasi parang pinatter niya itong ideal situation sa sa categorical imperatives ni Kant, di ba? So, the same critic almost Kasi ang mga critics ni Kant na nagsasabi ay, teka, you are assuming a lot of things. You are generalizing na lahat ng tao ay i-consider yan na yan ang tama. No? Kasi nga, Kant is assuming na categorical imperative yon. So, nanggagaling yun sa loob. That is a priori. So, kahit nasan ka man sa mundo, yun ang tama. Now, one philosopher, si Eric Gilder, no? So sa kanyang paper na title is Towards a Critical Paradigm for Change. So he tried to apply the ISS sa development in the Global South, no? So itong Global South is a, well, socio-political term na yung tinatawag natin ngayon na third world, no? Well, tinatawag dati, ngayon ay global south na, no? So, the idea is great, no? Kasi nga, nakita natin na yung ISS is really good for espousing democratic process, for example, no? And for progress then. However, no? The problem is that Habermas assumes people can always give bias-free, rational arguments, no? The same as Kant, na inisip niya lahat ng tao ay pwedeng sumunod lang sa kanyang rationality kaya may categorical imperative, no? Pero in reality, power structures like for example mga multinational corporations, mga corrupt elites, no? Yung mga makapangyarihan, yung sinasabi nga kanina ni Russell, yung mga Panginoong may lupa na nag-aari na ngayon ng public sphere, ng public discourse, they make it very hard to do in that context, no, ng Global South. Especially ito, mas maunawa natin sa Pilipinas, no? So, ano natin, mayroong isang may-ari ng isang TV network, for example. So, isang ano na yon, isang public sphere na yon, no? So, kuwari ang title, ang ano ay SMLNG. Kuwari na TV network, no? So you have control over it, you can manipulate the arguments, no? And then makakarinig ka rin, no, sa political discourse, no? Ito, for example, whether you like him or not, yung arguments about kailangan bang ibalik si former President Duterte sa Pilipinas or not.
Well, it generates arguments from both sides and from many sides, which is good. However, makakarinig ka rin ng mga arguments na ang sinasabi lang ay, hindi kasi siyang mabuti siyang tao, nagjo-joke lang siya. It does not prove anything. No? Pero nakabatay yun sa power structure, sa power dynamics, no, na teka, itong mga taong to, meron silang kapangyarihan eh. So, kaya nadadala tayo dun sa kanilang mga arguments, no. So, in a way, parang ang critic dyan kay Habermas, itong ideal speech situation, especially sa Global South, is just an ideal. Because in practicality, in reality, iba ang nangyayari. Well, another critic is from Francois Coran, no, yung toward another ideal speech situation. This man, or thinker, sorry, this scholar is trying to say, it appears that Habermas tries to purify communication. Yung parang dapat rational, purely rational lang ang communication. Pero in real life, di ba? And mind you, kanina binanggit ni Lennon si Trump, no? Ito, this is also kind of the Duterte magic eh. At least the Rodrigo Duterte, the older Duterte, the patriarch Duterte. Why? Ang tendency kasi ni Habermas sa ideal speech situation, tama, medyo Kantian nga eh. Ideal, yung transcendental idealism ni Immanuel Kant, di ba? So ideal means pure reason, no? Pure rationality. Pero hindi, sa real life, ito ang critic ni Francois Coran, persuasion, rhetoric. Kaya nga siya sabi niya, punta ako sa West Philippine Sea, magje-jet ski ako. No? Yes, tapos eventually babawin niya. Biro lang yan. Pero, i-scrutinize natin, di ba? Sasabihin niya. Lagi niya, ang tendency ni Digong, sasabihin ko to, kapag pag nag-draw ng flak, hindi, nagbibiro lang ako. Sasabihin ko to, sasapakin kita, papatayin kita. I encourage everyone to fight back so we can kill you. Then kapag somebody's holding him responsible for his words, hindi, I was just joking. No, that was just my rhetoric. Pero meron siyang impact. Yeah. 'Di ba? Yun yung ano. And ito, hindi kasi siya covered fully ng pure reason. Why? Kasi yung pure reason o yung pure rationality, it allows no deception. Pero ito kasi deception is part of the negotiations. No? Kasi tulad yan, in business, ito, practically Habermas will socialista yata si Habermas eh. No? Tama ba? May ganun siyang tendency. Gagaling siyang Frankfurt eh. Oo. Alam ko Marxist socialista tendency. si Habermas eh. Pero sinasabi ko to why? Sa kapitalista, sa heavily capitalistic na setup, wala maniniwala kay Habermas kasi ang corporate hindi ka pwedeng laging straightforward. Kailangan mo ng tact, at yung tact doon may konting deception for them sa specific kinds of people. And emotion, how to yield how to wield power through emotion, the emotion of the people around you and your emotion too. No, these are always parts of talking or communicating, and minsan nami-miss, no, may tendency ma-miss ng strict Habermasian thought yung klase ng ito. Yeah, actually, kahit sa if you think about it, kahit sa mga magkakabarkada, for example, no, pare, you are convincing a friend, no, to watch a movie. It's never just about logic, no. Hindi mo siya i-convince na kasi ganito, ganyan yung arguments. No, you hype it up. No? You joke about it. You pressure a little, no, dun sa mga kabarkada mo. Hindi lang sa movies, in a lot of sense, no, sa mga magkakaibigan. And that's what we call rhetoric, no. Ito yung sometimes na mi-miss ni Habermas no. He underestimates that messy reality, that rhetoric, persuasion, no, yung tact niya,
in capitalistic terms kasi that's a capitalistic reinterpretation of the virtue of anong virtue nga ba yun? Nalimutan ko tuloy. Yung hindi ka magsasalita ng Prudence. prudence, yan. That's virtue. Pero in the capitalistic sense, reinterpretation nila yun, tact. Kasi ano yun, parang strategy mo, no? But all of these are woven in our daily situation, no? In our daily discourse, no? Sa lahat ng ating mga nakakausap at kinakausap. So, that is the critiques, no, sa kay Habermas and sa kanyang ideal speech situation, no. Kaya ultimately, ano yung critique talaga kay Habermas sa ideal speech situation? Algorithms. That's our problem for today. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter or X. Apparently, these algorithms reward outrage kapag may reaction. Kasi kailangan may reaction. And kapag purely, plainly ka lang, you're just stating reason, you're just stating a rational expression ng nararamdaman, naiisip mo, nobody will react. Yung closest of friends mo na siguro, I mean, Father Lennon will share an essay or two from time to time, pero not everyone reacts. Minsan, 1 like, 5 likes sa Facebook niya, pero mag-post siya ng something outrageous. Hindi lang react. May magko-comment, tapos may mag-chat, then somebody will take a screenshot, they will reproduce it, then they will create another story out of it. Diba? Ito yun eh. Kaya echo chambers, fake news, troll farms, diba? Ito, actual problems ito and direct critique, no, kay Habermas. Yeah, if you remember, no, ito siguro marami kung may mga batang nakikinig nito, baka hindi nyo na natatanda. Pero nagsisimula pa lang, for example, yung Facebook. Like lang ang reaction dati. Lahat ng i-post mo, whether sabihin mo na namatay yung pusa ko, o kaya sabihin mo na nagbakasyon ako dito sa Caribbean, like lang. Yun ang reaction. And then, inintroduce yung mas marami pang reaction. Ngayon nga, may plus pa eh. Pwede ka mag-react ng, wari yung pusa na tumatawa, tapos lumuluha. Ganun, no? So, parang may na-incentivize tayo na mag-react. Angry, for example. Angry react, no? So, incentivize tayo. And, in fact, yun ang gusto ng social media companies kasi once na nahuhook ka kasi na magstay dun sa platform, tapos mas maraming engagement doon, better for them kasi nagsistay ka, nagde-dedicate ka ng mas maraming time. So, mas nagbebenta rin nila ngayon yung data mo sa mga advertisers, no? So, for example, nakita nila na nagre-react ka palagi sa political contents, for example, no? Mga balita, ganyan. So, mapapansin mo yung mga lumalabas na sa feed mo ay tungkol lang doon sa mga gano'n. Wala ka nang nakikita tungkol sa mga pusang sumasayaw, no? Nakikita mo na lang tungkol sa mga political content, tapos makikita ka ngayon ng mga advertisement ng mga politiko, for example, o ng ganitong subscription sa ganitong political blogger, for example, no? So may ganung sense, no? Although studies show, no, that online persuasion works best when people use empathy and trust, no? Kaya nga gusto natin yung mga pages na nakikita natin yung mukha, for example, ng host. Exactly what Habermas said, no? Empathy and trust. Pero ironically, our platforms, our online platforms, often encourage the opposite, no? Kasi nga, yung hype eh. Yun yung mas nakakapag-hook sa'yo. Yung kuwari angry reacts, no? Magre-react ka, magko-comment ka eh, no? For example, nabanggit ni Russell kanina, kuwari, mag-post ako na nagmisa ako. Kaya nga siguro dyan may 5 hearts yan. May kaunting pray for me. Yan. Kung mag-post ako, halimbawa na nagmisa ako tapos yung kasulya ko ay Pikachu. Ang dami na yan. So malamang sa hindi ng mga magre-react, no? Tapos may mga mag-screenshot na yan. Mapupunta na ako niyan sa yun? Bad liturgy. Diba? Diba? Kasi, May ganun
Kasi yun ang ano yun yung sinasabi yun yung nire-reward di ba? And well, since we're talking about this, hindi puwedeng hindi natin mapag-usapan dito ay ang AI, 'di ba? Yeah. Pero well, now, just a futuristic twist 'no, a 2024 Less Wrong article, Less Wrong yung Yung nag-publish. website, yeah. It suggests using Habermas's ISS for AI ethics, 'di ba? So, well, I believe this is a welcome development kasi we are beginning to acknowledge yung AI as part of society. Ang tendency kasi natin, even sa mga Pilipino, hindi natin papansinin hangga't hindi na natin kayang hindi pansinin, 'di ba? Tapos tsaka tayo matataranta. Yun ang problema natin. Ewan ko, or hindi lang siguro bilang Pilipino. Katulad niyan, iwan lang natin sa sidelines ang AI hanggang ma-devastate niya na yung academe. Sa dami ng mga pekeng AI generated na academic Citations. works. Academic Oo, works. Yeah. tapos ngayon gagawa na tayo ng maraming rules, kailangan mabilis na, tapos kailangan strict na yung regulation, 'di ba? Kung futures thinking nakita mo na, may AI, o sige paano kaya 'to i-integrate na, hindi siya gamitin for cheating but rather makatulong siya. So 'di ba, it could have made a lot of difference. Anyway, so instead of just programming rigid rules, that's my point exactly. Why not design AI to communicate ethically, 'di ba? With sincerity, with fairness and transparency. Mind you, Pads, may mga institutions na ngayon na nag-o-offer ng courses on AI engineering. Engineering the prompts, no? Kasi merong art, hindi pala siya art. May tamang skill, may tamang way to create a prompt na accurately ibibigay ng AI kung anong gusto mo. Like tulad, gawan mo ako ng ganitong klase ng picture. May specific prompt 'yun. Na kapag 'yun ang ginamit mong prompt, kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung gusto mong mangyari, yun ang ibibigay sa'yo. So, tulad nun. Pero tanong dito, ethical ba? Well, that's for another So, yeah, sincerity, no? Fairness, transparency. Yeah, this article, no, ilalagay natin to dyan sa show notes, no. It was written by I think his name is Kenneth Myers, no. So lesswrong.com. So it's the article. It's an interesting article, no. So in a way, hindi naman siya, no, hindi siya academic in the sense na nag-offer siya na talaga may research. So parang ano lang siya, it's an interesting take na suggestion, no. Kaya nga, even the author himself dun sa article, sabi niya na, if you have an idea, how do we address this? Comment lang na ganyan. No? So sabi niya, kasi nga, at the end of the day, ang nangyayari is that the AI, especially now, you have ChatGPT, you have Grok, no? You have Gemini, these platforms. No? In a way, hindi na natin maiiwasan na magiging bahagi na sila ng public discourse. Nasa public sphere na sila. No? So how do we Mm. ensure that what they are contributing to the public discourse is ethical in what that means na hindi siya yung tinatawag ngayon ng mga sa technology sector, no, yung tinatawag na hallucination ng AI, no. So for example, I think a year ago, no, nung kalalabas lang nung AI assistant ng Google, so may nagtanong, no, so is rock healthy for you to eat, no, for pregnant women? Tapos sabi, yes. Tapos ganun yung pinaliwanag niya pa na healthy raw ang pagkain ng bato. So parang nag-hallucinate yung AI. No? So anyways, kinuha ngayon nito ni Kenneth Myers dito sa kanyang article yung pattern nung rules ni Habermas sa ISS, no, yung binanggit natin kaninang apat. No? So apat din dito para sa AI ethics, no. So for ISS inspired principles for AI, number one, equal voice, no. AI shouldn't privilege elites, no.
it should give balanced input. For example, Grok, which is owned by XAI of X or Twitter, kasi I do not subscribe by calling it X. Twitter pa rin sa akin yun. Ganun ako katradisyonalista. We know that Twitter was acquired by Elon Musk, no? The owner of Tesla, no? SpaceX, and then he created XAI. And well, fun fact, dati rin siyang co-founder ng OpenAI, which is the company behind ChatGPT. No? Anyways, may karong issue ngayon, no? Na parang may nagsasabi na iba, parang, bias ata yung si Grok kay Elon Musk, no? So baka kung ano lang yung kanyang opinion sa isang bagay, yun lang din yung ilalabas ni Grok, no? So, kaya laging inaano ng XAI, no. Hindi lang siya nakadepende kay, kay Elon Musk, no? So, yun yung number one. There should be equal voice, no? So, AI shouldn't privilege the elites, kahit pa yung mga may-ari ng platform, no? Number two, sincerity. No? So, walang manipulation, walang hidden agenda, no? Hindi yung magtanong ka o mag-input ka, for example, nagawan mo ako ng letter of resignation, tapos ang yan sa'yo pagdating sa dulo, may mga advertisement, for example, ng mga job searching sites, for example. So, walang ganun dapat. Third is freedom from coercion. AI shouldn't trick you into choices, no? Parang, ito lang yung mga pwede mong gawin, no? Kasi minsan, aminin natin hindi. Sa type ka sa ChatGPT para magkaroon ka ng idea. Tapos yun lang yung lalabas, yun lang din yung susundin mo, no? Kasi nga, it seems na parang nakakulong lang doon yung options mo. So, no. And fourth, reasoned agreement, no? It should help reason things out, not just execute commands, no? So, ibig sabihin, it should help you. Again, help is the term there, no? Hindi yung kung ano lang na parang dogmatic, no? Parang divine revelation yung kinuha mo sa ChatGPT, tapos yun na yun. No? So hindi ka na mag-e-effort. For example, sa schools, no? Pasa kayo ng ng AI generated content. Para sa akin, wala namang masama na humingi ng tulong sa AI. Pero maglagay ka pa rin ng effort mo doon, no? And be honest. Na dapat sabihin mo, no, sa professor mo na, "Sir, nagpatulong ako sa ChatGPT para ma-organize yung thoughts ko." Maging honest ka, hindi mo i-claim na sa'yo yun kasi na-receive mo lang tapos prinint mo na. Kasama pa yung yung tanong ng AI after. Parang yung prayer, di ba? Nagdasal ka tapos bigla ka mong sasabihin, mababasa mo, do you still want this, do you want another prayer? Di ba? So, mag-effort ka rin. Feel free to modify this according to your community's needs. We ask this through Christ our Lord. Amen. Nakakatakot niyan mga panalangin bayan kasi nga 'di ba mga general intercessions ay dapat supposedly mga communities gumagawa na. Imaginein mo kung mayroong isang nag-type lang sa ChatGPT tapos hindi in-edit. May mga tao pa nang binabasa lahat. Parang one time nasa misa ako, may nakasulat kasi, "Let us pray for our personal intentions." Tapos may naka-italics, pause. No? Yung nagbasa sabi niya talaga, "Let us pray for our own personal intentions. Kindly pause here for a while." So, yan. Totoo yan. Anyway, so you've seen it, pati yung sa AI. Let's now go, I think, ito yung pinaka-importante dito sa discussion na to, no? So, although mahaba na yung ating episode, pero let us give this a bit of our time, no? Why it still matters yung ISS, yung ideal speech situation ni Habermas. So, after all the theory, why should we still care, no? Dito sa ideal speech situation, nakita natin yung mga critics and we admit na siya ay ideal, ay hindi practical, no? So, why do we still need to talk about it today, no? Even Habermas himself, no, he admitted na idea lang to. It's not the reality of our messy conversations. Pero it works a bit like a North Star, no? Yung guiding star ng mga navigator dati, no?
like a compass that lets us measure how distorted our real conversations have become. Exactly. No? Well, let's take example sa pamilya. Kung lagi na lang authority-based ang decisions. Kasi sabi ni Papa, tapos ang usapan. Eventually, you'll feel the imbalance. Eventually, you will begin to ask. No? So the ideal speech situation reminds us, dapat lahat may say. Kahit yung bunso, kahit yung nanay, kahit yung ate, yung kuya. And the best argument, no, not the loudest, should guide the decision. Hindi sa palakasan ng sigaw, hindi sa pagalitan ng tono, but rather kung ano yung compelling, kung ano yung pinag-isipan, yung kapakipakinabang para sa lahat. At sa mas nakararami kung hindi kaya sa lahat. Sa political sphere, no, either national or local, no, ISS matters because democracy democracy Democracy. democracy ang demokrasya ay hindi lang yun yung pagboto every few years, no, every 3 years sa atin sa Pilipinas. Hindi dun natatapos ang demokrasya eh. Democracy is about everyday dialogue, no? So, ang mga politiko, mga binoboto natin mga politicians, hindi sila nananagot lang sa atin every 3 years. Supposedly, ideally, although hindi yun nangyayari in reality, supposedly dapat araw-araw in dialogue sila with us kasi tayo ang boss nila eh. No? So you have public consultations, community forums, town halls, no? Ay yung nabanggit ni Russell kanina, yung legislative rounds, no? For example nga, pag gumagawa ng batas, kailangan mong nakakausap yung mga stakeholders, no? So, if only a few elites and politicians or political families, no? Lalo na yung kuwari, meron kang construction companies, no? Grabe, no? Kayo lang ang makapag-dominate ng political discourse. Kayo lang ang makapag-dominate ng mga decision-making consultations. Yung paggawa rin ng batas, yung governance din, ay will always be skewed to their favor, no? ISS reminds us na the voices of ordinary citizens, nabanggit ni Russell kanina, sila ang mas affected, especially yung mga mahihirap, no? Pero their voices is just as crucial as the voices of civil servants, of elected officials. Yeah, after all, kaya nga sila binoto for that purpose. On social media, the distortion is even clearer. Algorithms push outrage, fake news, emotional manipulation. Habermas helps us see when our platforms reward clicks over truth, the public sphere collapses and democracy collapses alongside it. If the ISS is our guide, then we know what to demand. Transparency, accountability, fairness, and dialogue-based spaces, not manipulation-driven feeds. Ang punto lang dito, kapag genuine yung ating pag-uusap, na lahat malaya makapag-express, walang takot at the same time, may respeto sa ating pagpapahayag ng either pagsalungat o pagsang-ayon, binabalik natin yung tunay na halaga ng demokrasya. Ang tendency kasi, demokrasya nagiging majority wins. Super majority pa. Super majority. Ang problema, paano kung yung super majority ay rigged? Manipulado. Wala nang demokrasya doon kasi manipulado siya. Hindi siya malaya. At hindi genuine yung democracy. May maganda nga ako nabasa na na opinion na sa Pilipinas daw, we are in a sense a one-party state. Kasi ang nangyayari, kung sino ang nanalong presidente, automatic yung kongreso, mag-change yung mga yun ng mga partido. Magiging partido yun ng presidente. No? So laging either super majority or mega majority. No? So in a way then, I will praise the current, especially sa Senate, yung minority now ay genuine in a way, genuine ang opposition ngayon. No? Kasi we've not seen it for the past
2 administrations, I think, or 3 administrations na mayroong genuine opposition kasi nga laging super omega majority, no? So, speaking of politics, let's go on the global stage, no? Sa geopolitics. Same story. Kanina nabanggit natin yung isang article na ilalagay din natin dyan sa show notes ni Eric Gilder dun sa pag apply ng ISS sa Global South. No? So, we have here an argument that people most affected should be the ones most heard. For example, sa usapan ng climate change, hindi pwedeng ang lagi nating focus ay yung opinion dito ng US, nung G7 for example, no? Oo, they are also affected, no? And maybe the most activities are done doon sa kanilang mga bansa. For example, China contributes like what 60% of our yearly heating sa planet, no? So kailangan talaga nandun sila. Pero kapag merong meeting ng yung Paris Climate Chokar, kailangan mong invite doon yung mga nasa Pacific Islands, mga taga Maynila in a few years lulubog na, no? So yung mga most affected people, no? Yet too often, big corporations or foreign powers, yan ang reality. They dominate the conversation, no? So the ideal speech situation calls this out as an unjust communication. Yeah, and there's AI. Pero interestingly, meron akong nabasa sa Reddit yata yun. May tanong dun what is the thing na napakaganda sana pero sinira doon ng mga mayayaman? Aha. Podcasts. Oh? Diba? Kasi sa podcasts before, free. Una, free talaga. Free yung subscription. Free yung platforms. Then, malaya ka nang maririnig. Malaya ka nang makakapagpahayag. Ngayon, dahil nakita ng mga mayaman, mga celebrities, they invaded it. So, they made their own. So, pati doon, no? So, anyway, I was just saying, kasi nga, that's the tendency of the powerful. They tend to dominate every conversation, every platform, until everything is just simply manipulated. And even AI. Of course, we have ChatGPT, social bots, recommendation algorithms. We're now building technologies, no, that mediate our conversations, which are both beneficial and dangerous at the same time. Beneficial kasi if you are involved sa isang trabaho na heavy yung paperwork, na napakarami yung routinary activities, na-i-streamline. So dahil sa AI, magkakaroon ka ng templates. So yung templates mo, if you can organize it, maayos yun. So bawas ng malaki yung trabaho in the sense na mas makakapag-focus ka dun sa mga hindi pwedeng i-AI, yung mga dapat pag-isipan tulad ng feasibility study. Pag nilagay mo sa AI yan at estudyante kita, ibabagsak kita. Tulad niya, may subject ko sa theology Kaya nandun sumulat, kinopya niya sa AI. Sabi ko, isulat mo to ulit. Tapos nung sinulat niya yung galing sa AI. Sabi ko, isulat mo to ulit gamit yung sarili mong utak kako. Then I will check it. Tulad nun, di ba? Kung walang guide tulad ng ISS ni Habermas, no? Mas yung tendency na lumala yung imbalances, disinformation, di ba? I mean, ako nakagamit ako ng ChatGPT. Nakalagay lagi dun sa baba kahit maliit. ChatGPT can make mistakes, so double check now what you're receiving from it. No? So, yung risk ng imbalances na ma-amplify, spreading disinformation, or even nudging us, di ba? In hidden ways. No?
The Less Wrong article kanina na sinabi natin, it shows how ISS could become a framework, no? Kung ano yung mga conditions and yung statements o declarations doon ni Habermas. No? If we can make sure that AI communicates sincerely, transparently, in ways that they don't manipulate us, AI is really a powerful, genuinely powerful tool that can really help, no, develop and make us really jump 4 times pa o many times sa current. No? So why does it matter really today, Pads? Yeah, it matters because the way we talk sa bahay, online, in the political sphere, even with AI, no? The way we talk, it shapes the kind of society we live in. If our conversations are distorted, napupuno na siya ngayon ng disinformation, ng fake news, then our democracy is also distorted. Nandun nagsisimula ang decay ng democracy towards democracy. Demos, di ba? People. So, crazy people. No? So, if our conversations are inclusive, truthful, and fair, just like the ideal speech situation, then justice becomes possible. Yeah, that's true. Indeed, Habermas reminds us democracy lives or dies on how we speak with each other. Di ba? Ulitin ko yun. Democracy lives or dies on how we speak with each other. That's why this ideal speech situation, even if unattainable fully, it still matters deeply today. So, ano ba takeaway natin? Kapag hindi na tayo nag-uusap ng patas, pag hindi tayo nakikipagtunguhan ng maayos, ng wasto, ng pantay sa kapwa-tao, patay na ang demokrasya. Yeah, if mag-ano na lang tayo, tatapusin natin yung discourse, yung dialogue just by calling each other names. Ilawan ka kasi, bobo ka kasi, kasi ano ka, loyalista ka kasi, no? So, we box, no? Dito na papasok yung Levinasian side natin. We box people into categories, no? So, we are also killing the very essence of democracy. No? Na mapakinggan ang bawat isa, no? Tama. Kaya mapakinggan ang bawat isa. In a healthy democracy, kailangan naririnig mo yung kabilang panig. Dapat may oposisyon, hindi pwedeng wala. Kasi minsan ganun ang isip natin, dapat walang oposisyon kasi puro lang sila, pinipigilan nila yung progreso. No. Democracy, para sa demokrasya, importante yung opposition. Kasi nasasalangan ng opposition yung proyekto ng administration para magkaroon ng progreso. No? So para hindi siya magkaroon ng excess. Now, democracy grows stronger when we try. No? When we try, even imperfectly, when we try to create inclusive, rational, and sincere dialogue. Yes. And hindi lang ito sa tao, whether with people or with AI, social media, that's a challenge. Can we move closer to the ideal speech situation o hindi? Diba? Anyway, ayan po. Dito natin tatapusin ang napakahabang episode na to, pero I hope na nagustuhan ninyo dahil this is a really important conversation. No? So hopefully, ang tamang usapan ay isa ring ideal public sphere, no? Ideal kahit na hindi speech situation minsan. And hopefully, John Michael, no? Sana nagustuhan mo rin ito at nakatulong sa iyong research, no? So we will be including some sources dyan sa show notes na if you want to read further about this topic, no? So if nandito pa rin po kayo at natiis niyo yung aming mga boses at hindi ninyo nakatulugan, well, nakatulugan nyo siguro ng gitna at gising na ulit kayo ngayon, maraming salamat po, no? So, that's it for today sa Tamang Usapan. Yeah, share this episode kung nakatulong o nagustuhan ninyo. And, of course, start a better conversation. In your family, in your workplace, in your school. Because as you all know, mga kaibigan, justice starts with how we talk.
daming relasyon na maliligtas kapag alam natin paano mag-communicate. No? Minsan doon lang nagsisimula yun eh. So ayun po muli. And well, we've wasted your time. So tapusin na natin to. No? Uli po, ito po si Lennon. At ako po si Russell. Salamat sa pakikinig. Ito ang Tamang Usapan. Usapang May Tama. La la la.